Bay Radio. Worldwide. Consulta pang-medisina. Consulta pang-medisina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai. Laksamana. 89.5 My Subic Bay Radio. It's Thursday once again. Time for Konsulta Pang Medisina. Here's Dr. Noel Husay Laksamana. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kaibigan na nakatune in ngayong umaga. At ngayon, ang ating guest doctor ay ang ating hepe ng mga resident doctor sa Our Lady of Lourdes. Siya si Dr. Christine Baluyot. Graduate siya ng Fatima College of Medicine. At ngayon, siyang head ng mga residents natin dito. At madalas siya makikita sa emergency room. Magandang umaga, Dr. Christine. Good morning po, Doctor. At ang pag-uusapan natin ngayon ay, kasi since lagi ka nasa emergency, Doctor, ang Yes po. more or less, ang forte na experience mo ay nasa emergency room. Yes, ano ba yung mga madalas natin mga kaso sa Lourdes, sa ER? Number one po natin yung mga trauma cases natin. Yes, especially vehicular accidents, like motorcycle. Yeah, number one Marami talaga. po yung mga hindi nagsusot ng helmet. Ayun. Pagdating sa ating ER, yun. And then also we have other trauma cases like gunshot wound. Lately, we have that case, the very sensational Matay massacre. Ayun. Sa atin din nila yun. And also, like from other industrial accidents, sa atin din po dinadala. Kasi industrial yung area Yes. natin, no? Area natin. Pag summer, di ba, pagka maraming... Yes, drowning. Drowning. Marami din po sa atin. Kasi our hospital is located by the beach, by the Yes, shore. opo. Yeah. So, kumusta naman ang service natin doon? We cater, syempre po, very good service, emergency cases, agad-agad po natin na pinupuntahan yung mga pasyente natin. And also, we also do on-call doc. Like for example, pwede silang tumawag, pwede nating sunduin, like especially nearby, if there's some emergency. So and meron our tayong ambulance is yun. available to pick up patients nearby good to know. this hospital. So, ibig sabihin, pagka We are merong on the go anytime, Doc. Yes. 24 hours, Yes, 24 24/7. hours. Our services are very available Ayun, to so, patients. Maganda yun. Paano kunyari, doktora, merong biglang emergency sa bahay? Anong tatawagan nilang number? Just call the number po of the hospital, and then yun po, we will go po. Iko-connect na sa Yes, iko-connect na sa ER. So, it's 222-9011. Parang Yes, 9 213. Yes. Parang 911 din, meron lang zero sa Yes, Doc. so it's 222-9011 hanggang 113. 213. Yes, 213. Then connect lang po sa ER. Parang 911 din. Madaling tandaan na. Lagyan mo lang yung zero between 9 at saka yung unang 1. So, 222-9011 is the hotline ng Yes. Lourdes. At pwede And local 134 for emergency room po daw. Local 134. Parang I love you na ginambo lang. Madali. For emergency room, Okay, yes. so that's the emergency room. Doktora, yung mga yung mga cases, di ba? Ngayon ba, dumadami din yung dinadala na mga bata na pagmisan, merong respiratory distress. Kasi nung ako'y nagtitrain bilang intern, at ako ay nasa emergency room, lagi ko nakikita yung mga batang dinadala ng ganun, hika at saka... Yes, opo. We have also cases po ng ganon, like status asthmaticus, yung mga hinihika, and also pneumonia severe. Especially ito pong rainy seasons, ayan na yung mga cases natin like pneumonia, dengue fever, yan, dinadala po sa atin sa ER. And then, what we do is, syempre ina-attend natin yung immediate needs nila, and then we advise them to be admitted po. Ina-admit natin yung mga pasyente. So
at least laging ready naman yung mga doctors and staff natin dyan. Ano? Yes, doctor. Sa Kwan. How about yung mga inaatake sa puso? Yes, medical cases po such as heart attack, myocardial infarction. Ready rin po, complete po naman yung mga amenities natin. We have cardiac monitor sa ER, we have oxygen, and then we're also ready for ACLS, bawa po emergency like na heart attack, and then we do intubation. Nire-revive din natin yung mga pasyente na dinadala sa atin na dead on arrival. And also, we have also a good intensive care unit na once na stabilize na po sa emergency room yung patient, diretso na po sa intensive care unit. Complete amenities naman po, doctor. So that's very good at saka heartwarming. At least dito yung mga nasa area ng Subic, Olongapo City, up north, medyo may ika nga, peace of mind. Kasi yes, kampante alam mo, po isa sila sa mga things na tinitingnan ng mga say gustong manirahan sa isang lugar, yung access sa hospital. Yes, apo. Yung access naman sa Lourdes Doctora is accessible by public transport. Yes, along the highway lang po siya to. So, 24/7, bukas tayo doon. Yes, and then the doctors po are trained for emergency cases. That's very good. At ayun, so in case of emergency, tawag lang kayo. 222-9011. Parang 911. Ha? Yes. Lagyan lang ng 0 yung between 9 and 11. At before we go on, Doktora, nais ko munang batiin itong mga ating mga kaibigan, mga doctors na magse-celebrate ng birthday ngayon. Okay. Unahin natin si Dr. Ryan Ruiz, isang orthopedic surgeon. Birthday niya sa July 3, bukas. Happy birthday, doctor. And of course, itong magaling na doktor na kaibigan din natin, OB-GYN, si Dr. Jimmy Manzano sa July 7. At si Dr. Jovel Peregrino, isa siyang eye doctor din. Okay. Happy birthday po, Happy July birthday, 7. doctors. Ito, happy birthday sa inyo. And Lourdes Hospital, Our Lady of Lourdes International Medical Center is hiring mga marketing specialists, dentists, accounting clerk, and registered pharmacists. So, yun. Kasi ang daming tatanong sa atin. Now, yung mga kaibigan natin, mga listeners natin na may katanungan, you can text po dito sa ating hotline 0920-90-99937. Before the show, may mga text na dumating Ito from Luella Rivera of Bahak. Ito, Bahak 2. Bahak 2 OC. Okay. Baka Bahak yun. Yes. Doc, nagkaroon po ng parang tikdas na pamumula ang aking anak after kumain ng tulingan. Tulingan is a fish. Yes. Ano ang dapat gawin? Wala namang lagnat. Baka allergy po Yes, siya. allergy, hypersensitivity reaction po. Kasi immediate Immediate yung pagkakaroon ng Rashes o pantal. pantal, Yes, to. Now, allergy should be attended to immediately. Alam niyo kung bakit? Pag minsan, nagtitrigger ng bronchospasm yan at Yes. hindi makahinga o nagkakaroon ng laryngeal edema. So, pinakamainam po dyan. Dalhin sa Mrs. emergency Rivera, dalhin sa depart. emergency room. Emergency room. Malapit na yung bahak-bahak sa atin. No? Yes. Natawa si Doktora. Dok, nasundot ng daliri yung mata. Masakit. Hindi ako makatulog last night pa. Yung texter, baka nagkaroon po kayo ng corneal abrasion, kanya masakit. Hindi si Mrs. Rivera may dagdag na yun daw mata niya nagkakaroon ng parang tubig in between, umaangat yung puti ng mata. Ayan, allergic reaction po yan. Yes, bring your child to the emergency room para ano daw ang pwedeng inumin. Unfortunately, we cannot prescribe on air. Yes. So, dapat po talaga, makita ng doktor yan. Ito, Doc, uso ba ang tipdas ngayon? Tipdas In our Measles yan, hospital, our hospital, konti lang, Doc. Maybe 1 or 2 for the past months. We don't have many hindi cases masyado. po. Yes. Unlike last year, nagkaroon po ng endemic cases. For this time, wala pa so far, Doc. Good. Yes. So,
At yung lepto, halos hindi na natin marinig Yes, yan, no? yes. And That's good. we have cases of dengue na po, yun. Dengue meron pa So, rin. yeah, just beware. Ang dengue yata, all year round. Yes, ano? all year round. So, make sure lang malinis yung kapaligiran nila. Yeah, yung mga tin cans o mga rubber, mga tires na nakakalat sa mga paligid. O any pooling, no matter Yes. how small, yung water na Especially naiipon. rainy season na po. Ito. Doc, ito may tanong siya. Anong dapat gawin kapag irregular ang period? OB. First, yes, gynae consult. Opo, baby hormonal imbalance. Doc. Yes, that's one. Or sometimes depende sa age mo eh. Yes. Kapag ikaw bata pa, maaaring hindi pa regular talaga yung menstruation. Pero pinakamaganda ma-examine. Kung ikaw naman ay nasa lampas na sa kalendaryo ang edad, Pwede nagbabago. menopausal. Nagbabago Martin Gutierrez. Doc, regular listeners, hi lang po. Pakibate ang aking GF, Miguela San Andres. Hi Michi, happy birthday. Yan. Mga greetings natin dito. Ito. Bro, thank you very much for helping my mother see again. May we always be Brother June. Ay, brad ko sa fraternity. Driving along NLEX. Baka text pa. Ito. Sa NLEX, hindi na tayo magkakarinigan yan. Medyo may na signal doon. Drive carefully, bro, Brother June. Kasi alam mo yung doktora, yung mga brads ko sa Alpha Phi Omega. Kapag may sakit sila sa mata, o yung parents sila, yung mga relatives sila, hindi ko charge ng professional fees. Pay the hospital, pay the operating room. Pero ang doctor, hindi, I don't. Likewise, sa mga teachers, I do not charge them professional fees. Mga religious workers, no matter what denomination, we don't charge them. I don't. Good day, I'm Tom. Patanong naman kay Doc, ano bang tawag kapag biglang namumula yung mata tapos lumiliit na? Nasisilaw din sa liwanag, hirap din madilat yung mata. Zen, maraming causes yung photophobia na tinatawag. One, kung pumupula yan, nagiging red at lumalabo, you might be suffering from uveitis. Uveitis ay ang pamamaga ng iris, ciliary body at choroiditis. The number 3 cause of irreversible blindness. Number 1, diabetic retinopathy. Number 2, glaucoma. Number 3, uveitis. So, have your eyes examined. Another condition would be allergies. Kapag nag-allergy. Incidentally, itong kaibigan ko dito, nagkaka-allergy ngayon. I think reaction sa gamot na Nainom niya kanina. Gamot Does that mean, Doc, allergic ako dun sa gamot na yun? Maaari, mukhang ganun. And you sound nasal eh. Yeah. Medyo stuffy yung nose ni DJ Tommy G ngayon. Parang first time ko na-discover na ito pala yung gamot na meron akong allergy. Yeah. Pero maganda yung boses mo ngayon. You can sing like Matt Monroe. You sound like Matt Monroe. Minsan daw pag naging nasal yung mga tao, lalong Gumaganda yung boses. Kanyara nakatakip yung mata eh. Gumaganda lalaki ba? dapat barahan na lang lagi yung Yung nasal para kantahin mo yung kanta ni Matt Monroe sa James Bond. Ano ba yun? Meron siyang isang James Bond team na kinanta eh. Matt Monroe. From Russia with Love. From Russia with Love. Suddenly I remember. So, yun. Hanap pa tayo naman. Si Markston Q. Doc, nag-suffer ng electric sparks ang mata. Nag-welding kami tapos umangat yung connection, nag-spark, tumama sa mata, masakit. Mark, dapat dyan, Markston, dapat dali mo sa eye doctor, baka yung sparks may mga foreign body pang foreign body. You have to be seen immediately. Huwag mong niyan kasi or kung sometimes yung mga sparks naglalabas ng ultraviolet UV light yan which can burn the cornea and the skin also. So pwede yan. Yan ha. Ito doktora, baka masagot mo ito. Doc, yung aking pamangkin inaatake palagi ng hika. Maari bang maglagay ng sarili naming nebulizer to? Yes,
pausok. Yes. Paano magdala ng sariling pausok sa bahay? Magkano ba yun? Pausok. Yes, yung nebulizer po, I think it's around mga 2,000 to 3,000. Yung may nabibili naman sa mga yes. drugstores, di ba? Yes po. Opo, they should have one opo, for emergency. Yun po, from Marta G. Sa mga drugstore, may nabili din naman. Mga 2,000. Yes, 2,000 to 3,000. Tapos yung Nebules nun, It should be piniprescribe. prescribed by the doctor po. Yes. Kasi may dose po according to the age of the patient. So, depende sa laki ng bata. Yes. And severity din po kung gaano kalala yung kaso. So, yun po. Kailangan may prescription ng doctor. Yun ha, Aling Marta. Maganda, pumili na kayo doon kung madalas atake si pamangkin ninyo. Dok, na-accident yung aking brother. Naka-helmet naman. Pero ngayon, parang laging tulala at makalilimutin. Hindi siya makausap ng maayos dahil worried yata dahil nasira ang kanyang single bike. So, kung ganun pong may mga symptoms, pwedeng Neurologic yan. Yes. Baka hindi lang siya nalulong. Pwedeng may problem po talaga, Dok. So, CT scan is ano po kailangan gawin. Advice CT scan for the patient. Isa And pa consult. Maganda dyan, consult. Dali niya sa doktor para ma-examine yung neurologic status niya. Baka po mayroon si neurologic signs na hindi balik kung concussion lang. Yes. O baka po may bleed na yan. Yes. O baka naman, pwede psychologic din dahil nalulungkot, nasira yung motor niya. Trauma. No? So, dapat ma-examine po talaga. Ito, nagtatanong magkano yung CT scan. Magkano ba yung CT scan pagka meron tayong CT scan, di ba? Yes, opo. If depende po sa area ng body. For cranial CT scan, nasa ano po, doctor, 5,000. 5,000. And then if senior citizen, we have discounts for senior citizen. So, yun po, sabihin niyo doon sa inyo kapatid, magpa-check up kung kinakailangan ma-CT scan yung ulo, di ba? Ito naman, Dok, nakasinghot ng mani sa ilong. Di ba emergency to? Emergency po yan. I-remove yung mani. Opo. Ginagawa po natin yan sa emergency room. Removal of foreign body. Ayun. Opo. Ba't mo sinihot yung mani? Yes. Opo. Kasi pag naiwan yung mani sa nasal passages, babaho yun. Yes. Mabubulok Magpapas. yun. O kung karna nana. Kakaroon ng mabahong sipon. So dali niyo. 9 years old na eh. Opo. Sige, dali niyo si Goodyard. Ang pala, Goodyard. Pabati na rin si Goodyard. Umiiyak ngayon. Goodyard, huwag ka sisinghot ng mani. Ha? Yung mani, ginunguya yan. Kasi mga bata, sometimes curious. They put anything in their nose. Kung ano-ano, ha? Parang mahirap singhutin yung mani na yan. Baka naman na-addict, di ba? Nag-trip sa mani. Ito si... Lisa. Hindi ko alam kung Lisa to o Lisa. Doc, na bunot ang eyelashes dahil sa paggamit ng artificial extenders. Tutubo pa ba to? Oo naman. Yung eyelashes naman, tumutubo ulit yan. Kahit kunyari, naglagay ka nung extenders na eyelashes. Siguro may pitch yung pagkakahagyo, nabunot. Tutubo pa yan. It will just take time, ano? So kasi, paake. Ang tawag dyan, no? Ang tiis ganda. Apo. Ayan. Tutubo ulit yan. Sabi, how long? Sabi, malapit pa naman ang wedding. Ayan. Ano na muna? Magpa-extension siya ulit. Yes, my congratulations. Nag-text si Attorney Larry. Congrats, Attorney Larry. Si Jenny Lynn Marquez. Doc, maaari bang magpa-check kasi mukhang deviated yung aking nose na trauma ako. Tumama sa headboard
ang aking nose. At parang deviated. May gagawa ba nito? Yeah, I think, ENT. oo. Dr. Tulin. Pwede, oo. Yan po i-rectify ko nagkaroon ng nasal fracture. Ayusin po ng ano ng... I-reduce. Oo. Usually, closed reduction naman yun eh. No? Apo. Ibig sabihin ng closed reduction, hindi mo kailangan buksan yung ano. Tapos I-align ilalagyan ng lang po, splint. Doctor. Yes. Or kung hindi naman, pwedeng lagyan na rin ng enhancement. Pwede na isabay. Yes, meron po. Pwede kayong tumawag dito 222-9011 at ano po kayo. I-accommodate po kayo. Gina is asking kung pwede rin mag-apply ng personal secretary. Magdala lang kayo ng resume. Tingnan natin kung ano. So, doktora, yung mga cases na nakikita natin dito sa CR are the common exotic. Wala masyadong mga exotic cases. Wala naman po. Yung mga curious ako, yung mga jellyfish, Ang mga sting, yes po. Sting. Meron po tayong mga ganun, Doc. Ano ba yung mga emergency procedures para Okay. kunyari nasa beach pa, tas na sting? Kasi I heard yung iba iniihian nila. Okay ba yun? Vinegar lang, Doc. Vinegar. Vinegar. Okay na po yun, Doc. Basta ibabad lang po nila sa vinegar and then punta na agad sa ER. And then dun po, injection na namin na anti-tetanus and then magbibigay kami ng gamot. If it's usually po from mga jellyfish sting, usually po ang reaction ng katawan natin is hypersensitivity reaction Parang or allergies. allergies po, Doc. So nagbibigay kami ng diphenhydramine, hydrocortisone, steroids, antihistamine, and then we give anti-tetanus. Very important po yung anti-tetanus injection. Ganun. Vaccine, yes, doctor. So maaari din makamatay yung mga jellyfish stings, Pwede po through the reaction, Yung hypersensitivity, parang allergic, severe allergic. bronchial spasm. Ganun din yung parang kumain ng tulingan. Biglang mahirapan huminga. Pwedeng ganun po. So we get Pero hindi po siya poisonous talaga, Doctor. we get cases din dito. Yes po, marami po tayong cases sa, especially pag summer, we have a lot of cases. How about yung dog bites, Doktora? Yun po, for dog bites, available din po sa ating emergency room yung mga vaccine for anti-rabies. Yung passive. Yes. Passive and active Yes, yata. we have vaccines po available at our emergency room sa Lourdes. And we give also anti-tetanus vaccine plus Yes. anti-tetanus vaccine. Thank you. Ito si Bok. Yung minsan kasi nanonood sa Pampanga sa live streaming, nakikita raw si Bok sa hello, yung mga staff natin sa San Fernando, Pampanga, sa International Eye Center, nanonood sila. Half viewing sa inyo. Ito, Bok, baka gusto mo bumati. Ayun, nandun. Thank you, Bok, for the coffee, ha? Thank you, sir. Alam nyo, kasi yung dog bites, di ba naka-classify into several class? Kasi yung iba, binabaliwala yung kagat ng aso. Make sure kung nakagat kayo ng aso, hindi bali, sana kung kilala niyo yung aso, alam niyo na vaccinate na yan or what. Pero kung yan ay stray dog, much more so. But kahit yung aso ay kilala ninyo, pinakamaganda pa rin pumunta kayo sa emergency room or sa mga dog bite centers. Kasi kanya-kanyang class yan, di ba, Doktora? Merong gas-gas lang. Opo. Merong deep penetrating. At lahat yan ay maaaring maging cause ng rabies. At sa rabies, once you have it, wala pang nag-survive. Opo. Ang mortality sa rabies is 100%. So, kung talaga, dapat maagapan. Pero naagapan naman, Doktora, Opo, pagka... ang ano po natin dyan, schedule, we have 5 shots. So, ang pag-injection po, hindi lang one time. So, we have schedule day 0, 3, 7, 14, and 28. So, bibigay natin sa kanila yung schedule and babalik po sila for 5 succeeding vaccines. So, we have schedule po. Ganun, Doctor. Mahal ba yung vaccines na yun, Doktora? Affordable naman po kung kumpara dun sa very life-threatening effect ng rabies. So, ang vaccine po natin is around po 1-2
Doctor. Ay, affordable naman. Yes, affordable. Oo. And then, hindi naman po, yung 5 shots na yun, it's, may schedule siya. Hindi naman biglaan. Yes, hindi biglaan, Doctor. Apo. So, yung kagat ng aso, imagine yung tatay yata ni Fernando po nakagat na ng aso, di ba? So, pagka malalim, tinuturukan pa ng anti-tetanus, ano? Yes po. Lahat, Plus, actually lahat, lahat Doctor. ka. Opo, requirement na po yun na lahat. Eh, yung kalmot ng pusa, Yes, nagbibigay rin po tayo ng anti-rabies ngayon sa mga... ganun? Opo, Doc. Nagbibigay na rin po tayo ng same as the dog bite po, 5 shots din po, Doctor. actually, may narinig ako dati. Yung sugat daw, pagka nahimod ng aso, dapat. Kunyari, meron kang open wound, tapos nahimod. Kailangan, opo, yes, Doc. Bawa, dinilaan po, may saliva, so may laway na aso. Yun po, inaano rin po natin. Kasi yung- May open wound. Yung rabies, pwede may pasa sa pamamagitan ng droplet or yung laway ng Laway na aso. ng Opo. aso o pusa. Yes po, Doc. And then, kapag ka malalalim po, like kung may mga open wound talaga na kailangan po ng antibiotic, yun po, nagpe-prescribe po kami. Depende po sa wound, Doc. Yeah, so yun ha. So ang advice natin, kung may alaga kayong aso, make sure hindi sila pakalat-kalat and make sure sila ay nababakunahan ng rabies. Kasi mas safe Mas safe magpabakuna kaysa sa... Yung gastos sa pabakuna ay sulit kumpara sa deadliness ng sakit na rabies. Oo, ha? Sila kasi may mga tao na sabi, hindi, immune ako sa kagat na rabies. Doktor, snake bites meron din dito. Yes po, but the availability po ng Venom. anti-venom natin is only in San Marcelino po. San Marcelino meron. Yes, dun lang po ang natin area Ang for center. snake. Oo. Meron tayong snake bite center San Marcelino. Yes po, opo. At Dun least- po available yung mga vaccines, Doc. Dun lang So, po. kung sakali naman, dalhin dito, may ambulance naman Opo, ito carry. yes. Kasi ang snake bite dapat, Opo, immediate. lalo na, malalaman ninyo kapag ang snake bite ay poisonous, kapag dalawa yung pangil. Kapag maraming pangil na parang kagat ng palaka, hindi poisonous yun. No? Pero just the same, Opo, binibigyan ng gamot binibigyan sa pa rin po infection. ng anti-venom. Opo. Oo, ha? Or maganda kung na-identify kung anong ahas yung Yes, kumagat. actually, tinatanong po talaga nila yun kung ano pong Ano yung itsura ng tsura ng ahas? ahas. Yes. Sabihin, ahas yung kapitbahay ko eh. Iba po yata yung Inahas doctor. ako. Baka iba na pong gamot doon. Iba na. Yung venomous na snake, Doc, iba yata yung itsura ng ang fang kagat ba? ng Or parang kagat ng vampira, dalawa. pag venomous, ano? Pag pagka may venom yun, pagka yung may poison, ika nga, ano. Alam mo ba na yung may mga Philippine cobra natin, yung isang kagat na ini-inject na venom kaya pumatay ng ilan, kahit 10 kabayo yata kaya patayin. So, Isang drop lang or oo. isang... Yung iba nga, yung ibang snake, dumudura lang malayo ka pa. Yan ba yung nag-i-spit? Yes. I saw that on Discovery Channel Yes. yata. Yeah. You can spit and that, when it hits your eyes, you go blind. Yeah. Oh. So pagka naduraan kayo ng ahas, dapat hugasan ka agad. And do not rub. Hugas running water. If you rub Irrigate. it, Kumakalat irrigate lalo. Pag magkakaroon ng opening yung wound at So anong dapat gawin kapag kunyari nagka-snake bite? Emergency, kunyari nasa bukid, biglang kinagat ng ahas. Pag ganun po, maglagay lang po ng any type na... Tourniquet. Yes, para pong Tatalian. tatalian lang po and then immediately dali na po agad Tatalian between the wound at saka yung puso. sa... no? Opo. Hindi, sa ila. Yes. Hindi sila More sa taas. proximal. Oo. Yes. Bago pumunta sa puso. Kunyari, ang kagat ay nasa tuhod, itatali sa hita. Yes. Hindi po sa baba. Hindi sa paa. sa baba. Pabalik sa puso. Opo, Yung proximal. between the heart, between the wound at saka ng puso. Kasi paano pag kinagat sa mukha, tatali ang leeg. Hindi na po. Punta na sila agad. Oo. Naalala ko tuloy yung shinare na story sa akin tungkol dyan, Doc, eh. Sabi niya, tulungan mo ako, natuka ng ahas
ano ko. Teka, tatawagan ko si Doc. Ano sabi ni Doc? Sipsipin mo raw yung part kung saan natuka. Tapos sabi niya, ano sabi ni Doc? Mamamatay ka na raw. Toptay. Hindi sumagig. Sa Facebook ko nakita yun. Ganun pala. Hindi sinagot. Oo. Mahirap, ano? Eh kung nag-iisa ka, Oo, yun lang. sisip-sipin mo. Actually, hindi rin advisable kasi kung meron kang open wound sa mouth, Yeah, it could baka be. pwedeng pwedeng mapasok rin. Pero, yung napapanood natin sa sine, yung iba, gigilitan, tapos sisip-sipin. Hindi rin pinaka-safe talaga. Takbo na kayo sa hospital. Antivenom na lang. Yes po, yun po talaga. Aabot naman po, ano? Opo. Ilang minutes din bago. Opo. Depende sa availability ng vaccine. Yun nga lang. Anti-venom. Yun na. Si Jay. Jay Monsod is asking. Ako, Doc, 3 beses na nakagat ng aso. Naturukan naman yung 2. Yung pangatlo, hindi na ako nagpaturo kasi hindi rin naman tumatalab. Di ba immune na ako? Depende po sa kung kailan na kagat ulit ng aso. So, every year we give prophylaxis po kung kailangan. Hindi, tsaka kasi yung kinakagat ng aso. Pangatlo na rin niya kagat. Kinagat. Nakatatlo na siyang kagat, pero yung last, hindi na siya Dapat nagpa-vaccine pa rin siya, Doc. Swerte ka lang walang rabies yung aso. Yun na yung swerte. Ito. Doc, nagpunta kami sa Bat Cave, sa Palawan. Bat Cave. Meron palang Bat Cave. Sabi nila may sakit na nakukuha sa mga kuweba ng bats. Anong tawag sa sakit na yun? Actually, yung mga kuweba ng bats, pwede rin panggalingan ng rabies. Di ba? Kasi bats are also mammals. Mammals. Oo, at sometimes scarier din yan. The other thing is yung tinatawag na cryptococcus infection. Pwede rin kayo magkaroon yan. It's more of sa baga, sa lungs. Nasisinghot ninyo kasi ang mga bats, yung dumi nila naipon sa baba. Yung tinatawag nilang guano. Yun yung dumi ng... Presentation, parang pneumonia, Doctor. Hirap huminga. And it can kill. Doktora, let's talk about MERS-CoV. Meron na ba dito sa atin? So far, wala po, Doctor. Ano bang nangyayari kapag may MERS-CoV? It's just like flu. Para pong Matinding. symptoms ng flu. Like, parang trangkaso po sa Tagalog. Monster. Kanya So, lang, like fatal. Yes. Mabilis. Fortunately, wala pa tayong nakitang kaso dito ng MERS-CoV. Pero may alert na kayo. Yes, nagbibigay naman ng alert ang DOH. No? Especially dito, maraming foreigners. We have a lot of foreigners. Kasi ngayon, ang disease worldwide, mabilis mag-travel because of the jet plane. Yes. Pwede, a few hours nasa Korea yan eh. Ngayon, nandito na sa Pilipinas. So, travel makes viral travel fast also. So, yun. Doktora, we don't have so much time. Meron ba tayong pwedeng ibigay na mga payo sa ating mga listeners as to regarding mga emergency medicine? Yeah. Okay, ang number 1 po talaga, do not panic. Do not panic. Okay. In case of emergency. Yes, in case of emergency, do not panic. Kasi po, pag nagpapanik tayo, mas lalong hindi natin naiisip yung tamang gawin para sa pasyente. And wag po din kung hindi po tayo sigurado sa gagawin natin sa bahay na emergency or first aid treatment, wag na po. Diretso na po natin sa ospital. Kasi minsan mas nakakalala pa yung mga minsan po may mga wound, na nilalagyan ng kape para huminto yung pagdurugo. So, mas... Masukal, may nakita ng asukal. Nilalagyan ng mga penicillin na mga kung ano-ano. So, better not, wag pong gumawa ng kahit na na hindi po sigurado. Dali na lang po agad sa ospital. And then, pag may nararamdaman na rin po, nahirapan huminga, or sumasakit ang dibdib, yung mga ganon. Huwag na hintayin lumala. Yes, wag na hintayin. Dali na po agad sa ospital. Or yung mga nagkakaedad na, pag minsan may nararamdaman, bumibigat yung dibdib. Wala naman ako sakit sa puso, pero bumibigat yung dibdib. Yan pala, hindi naman nagpapacheck up. Opo. Dali na. Takbo na kayo sa ospital, Huwag yun kung kayo naman ay alanganing oras at gabi at tumawag na lang kayo dito sa 222-9011 for emergency at sabihin nyo, addressin nyo at pupuntahan naman kayo. Yes. Within the area, Within the area, yes. pwedeng sunduin, ha? So, Doktora,
ngayong umaga, ang nakasama po natin ay si Dr. Christine Baluyot. Siya yung head resident doctor ng Our Lady of Lourdes International Medical Center at lagi siya natatagpuan kadalasan sa emergency room. Yes. At kung may emergency kayo, tawag lang kayo dito sa hotline ng Lourdes sa 222-9011. Maraming salamat at Thank you very much din po, Doc. ito pong inyong nakasama ngayon sa Konsulta Pang Medisina, si Dr. Noel Husay Laksamana, kasama si DJ Tommy G. Maraming salamat at hanggang sa susunod na linggo, same time, same frequency dito sa My Subic Bay Radio. Salamat po. 89.5 My Subic Bay Radio. Worldwide. Konsulta pang medisina. Konsulta pang medisina. Is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the national government and Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music. 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Visit Subic Bay Freeport Zone. A special message from 89.5 My 89.5. Subic Bay Radio Worldwide. and Subic Bay Metropolitan Authority. Planning to go on a trip? Is it a solo trip with someone special, with friends, or perhaps the whole family? Or maybe you just need to accompany a loved one from or to the airport. Icons Rent-A-Car, your cheapest way to any destination, back and forth. Icons Rent-A-Car for all your transportation needs. Vans, Vios, Innova, and many more. Visit Icons Rent-A-Car at room 154, Rizal Avenue, East Tapinac, Olongapo City, or text call 0920-950-8243. Icons Rent-A-Car. Icons Rent-A-Car. Powered by Telepreneur Corporation. Avail our ongoing promo of 10+1 on all